the people now shout for joy. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. As his people bow before him to give honor, power, and glory, we will wait for the Lord. We will wait till his kingdom come. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence we sing. Hallelujah! Let's praise the Lord! He will reign over all the earth. Bless his name in the heavens. Let his power lead us all the way. Jesus shall reign over all the earth, now and forever he will. Jesus shall reign over all the earth, now in his presence
'Cause this life's nothing without your word by my side. You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak. 'Cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done.
going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. A blessed evening to everybody joining our online General Bible Study. First and foremost po, we give all the glory, honor, and praises to our Almighty God for gathering us tonight online. So His faithfulness is the reason we can connect po. Dive into His Word and grow together in faith despite po yung ating po mga distance. I also want to take this moment to acknowledge and honor our spiritual parents, none other than our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for their unwavering dedication and prayer para po sa buong Jesus Christ. To God be the glory. So bago tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, let us bow down our heads and lift our hearts in prayer. Yuko natin ating pong mga ulo. Heavenly Father, we glorify and thank you for this wonderful night as we study your word tonight. We ask for your Holy Spirit to guide us. Una po sa lahat, patawarin mo po kami sa aming po mga pagkukulang at pagkakasala. Open our spiritual eyes to see your truth. Open our ears to hear your voice and prepare our hearts to receive your seed. Lord, ipagkaloob po sa amin ang karunungan at pagkaunawa upang hindi lamang po kami maging tagapakinig ng iyong po mga salita, kung hindi maging tagapagtupad po nito. Ingatan niyo po ang lahat ng makikinig at ito po'y samot na langin namin in the name of Jesus Christ. Amen. So brothers and sisters, last week we have talked about the second soil. It is about the shallow heart na tinawag po ng Lord na the rocky ground. So dito po inalaman po natin ang spiritual na kalagayan po ng isa pong tao that is a shallow heart hearer. And we are also warned of the modern forms of it na dapat po nating huwag tularan. So moving forward sa ating pong series, let's talk about the third soil or third heart. Ano po ito? The thorny soil, the crowded heart. So dito po, yung pong seed or yung pong binhi ay nahulog po among the thorns. Sa mga tinik po, nahulog po siya. So hindi po katulad ng wayside na hindi po nawala kagad yung binhi. Hindi rin po katulad ng rocky ground na basta na lang po tumubo lang at biglaan na lang nalanta. Kung hindi, ito po ay tumutubo, kaya lang pati po yung tinik ay tumutubo din. So ibig sabihin, meron pong buhay dahil nga po tumutubo. Meron din pong movement or pagkilos or paggalaw at meron din pong nakikitang development. Sa madaling sabi, merong totoong nangyayari na. Kaya lang, hindi lang naman po yung binhi ang nandoon sa lupa. Kung hindi, ito po ay merong kasabay na lumalago na nagmula po sa parehas po na lupa. And competing for the same space, same moisture, same light, and same strength. That is why, as a result, the plant is choked and bears no mature fruit. Kaya po ang sabi po na Lord sa Luke 8:14, and bring no fruit to maturity. That means, ang problema po ay hindi lang po sa walang nangyari, but rather ang problema po ay kung ano po yung nagsimula
ay hindi po ito natapos or nakumpleto. Hindi po sa wala pong yung salita, kundi ito po'y nahadlangan. Kaya hindi man agad namatay o nabunot ang halaman, dahan-dahan naman po itong sinasakal. So nananatili pong sapat ang buhay para magpakita po ng pangako, pero hindi po sapat na malaya para maging mabunga. Ibig sabihin, the issue is not open rejection, but ang issue po is crowded reception. So nandoon po ang binhi, pero mayroon pong kahati ito sa lupa. Mga bagay po na pumipigil para hindi po ito lumaki ng husto. Gaya po na sinabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, every weight and the sin which so easily ensnares us. In fact, hindi lang po yung mga obvious sin ang pinapaalala po sa atin dito, kundi pati rin po yung mga burdens, yung mga entanglements na maaari po makahadlang po sa spiritual progress. So thus, yung pong description ng crowded heart is one of competing growth. Ano po ibig sabihin? Pumasok po ang salita ng Diyos at nagsimulang kumilos. Pero nandahil po sa ang mga tinik po are allowed to remain or manatili, yung pong buhay nung halaman ay nasasakal. At yung pong pag-asa sa pag-ani, kailanman ay hindi po dumating sa paglago sa ilalim po ng salita ng Diyos. In fact, ito pong lupa na ito is more subtle than the first two. Sa paano pong paraan? First, the hard heart never lets the seed enter. Kaya po sa wayside soil, the problem is obvious. Nananatiling nasa ibabaw po ang salita and is quickly taken away. Pangalawa, the shallow heart receives briefly. So sa rocky ground, meron naman pong visible response at masasayang panimula. Pero nandoon po ang kakulangan po sa pag-uugat is soon exposed when the heat comes, nung dumating na po yung init. Though, ito po ay magiging masakit, pero ang kahinaan po ay madalas po na mabilis po na lumalabas. But third, ito pong thorny heart continues longer. Kaya po napaka-deceptive po nito. Why? Kasi po, yung pong salita po ng Diyos not only enters, it grows. Lumalago po ito. Ibig sabihin, maaaring mayroong visible spiritual activity, nandoon din ang involvement, andoon pa ang profession at ang apparent progress. So meaning to say, sa mga panlabas po na observers, yung pong ganitong klaseng buhay ay nagmumukha pong mas may pag-asa kaysa doon sa unang dalawang soil or heart. Yet, nananatili po nakatago yung problema ng mas mahaba. Why? Kasi po, yung pong halaman or yung pong plant is not immediately lost or withered. Instead, it is slowly choked by rival growth. Kumbaga, hindi po sudden collapse ang issue. Ang issue ay yung pong gradual suffocation. That is why napakahirap pong i-discern ng thorny soil or the crowded heart. Now, why is this? Kasi po, yung pong tao ay maaaring manatiling malapit po sa salita po ng Diyos. Active po yung kanya pong religious life, pwede. At outwardly engaged. All the while, sa panloob, yung pong salita po is being crowded out. Kaya po, sabi po sa Mark 4:19, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. Ibig sabihin, maaaring magpatuloy po yung panlabas na buhay sa mahabang panahon. Habang sinasakal naman pala ang pagiging produktibo o pamumunga sa spiritual na aspeto. Thus, the thorny soil is deceptive because it lasts longer, looks more promising, and appears more alive than the first two. Yet, it still fails in the end. Orang lupang matinik po ay mapanlin lang po dahil sa mas tumatagal po ito. Mas mukhang may pag-asa po yan at mas mukhang buhay kumpara po sa unang dalawang lupa. Subalit sa bandang huli po,
nabibigo pa rin po ito. Kaya hindi po nakasalalay ang peligro sa immediate rejection. Kung hindi ito po ay nakasalalay sa unti-unting hindi pamumunga sa ilalim ng nagtutunggaliang kapangyarihan sa loob ng puso. Actually, ang problem ay hindi po yung absence. Rather, ang problema po ay yung pong kompetisyon. Ibig sabihin, ang matinding peligro po ng thorny soil or the crowded heart is that the word is present, pero hindi po ito nag-iisa. Tandaan po natin, pumasok po talaga yung salita ng Diyos at nagsimula po tumubo po ito. Yet hindi po nag-iisa yung kanyang growth. Why? Dahil meron din pong ibang kasabay na tumutubo or umuusbong in the same heart. Could you imagine that? So the issue therefore is not absence of the word. Kundi ang issue po ay yung pong kompetisyon laban sa salita po ng Diyos at yun po ang mabigat. May kakompetensya po ang salita ng Diyos at kasama po dyan sa competition na yan ay yung pong mga cares and worries. Yung pong anxieties and pressures of ordinary life that weigh down the soul and consume inward space. Kaya po sa Luke chapter 21 verse 34, nagbigay po ng babala na ang sabi rito, lest hearts be weighed down with the cares of this life. At hindi lang po yan, kasama din po dyan yung po mga ambition o yung mga pangarap po natin, the drive for position, yung pong recognition, kasama rin yung mga advancement o yung pong control that quietly competes with full surrender to God. Sa katunayan mga kapatid, ilan na po nawala po sa church because of this? Na yung mga dating consistent sa gawain, sa pag-attend ng church, sa lahat ng gawain po natin, sa ministry yung iba, ay nawala na. Bakit? Dahil inuna po yung pangarap, inuna ang iba ng promotion, inuna ang posisyon. At hindi lang po yan. In addition, ang sabi pa po sa Matthew 13 verse 22, now he who receives seed among the thorns is he who hears the word. Ang siya daw nakakarinig ng salita. And the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. And he becomes unfruitful. So ibig sabihin, ang wealth po becomes dangerous hindi dahil sa ito po ay nag-e-exist, kundi dahil it promises security, it promises satisfaction, and it promises identity apart from God. Kaya kasama po sa thorns ang pleasure and desire for other things. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 8 verse 14, yung pong pleasures of life, while sa Mark 4:19, dinagdag rito the desires for other things. Kaya pinalawak po nito yung pumbabala to every rival appetite that enters the heart and contests the rule of the word. Ibig sabihin, pinalawak po nito yung pumbabala po sa atin. Na mag-ingat po sa bawat makamundong pagnanais po na pumapasok po sa ating mga puso na nakikipag-agawan sa kontrol at otoridad po ng salita ng Diyos. Thus, the problem is not that the heart has no seed, but that it has too many masters. Meanwhile, sa James chapter 4 verse 4 po, ay binabalaan po tayo against friendship with the world. So ang totoo po, ang pusong nahahati po sa maraming pag-ibig ay hindi po kaya magpalago po ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Hindi po kaya. Bakit ko po sinabi? Just imagine, nandoon po ang salita ng Diyos. Pero nang dahil sa kailangan po nitong makibahagi sa field with rival growth, unti-unti po itong nacho-choke and rendered unfruitful. At yun po ang nakakalungkot. Tandaan po natin, yung po mga tinik, do not always kill instantly. Hindi po ganun, bigla-bigla, papatayin na lang. Hindi po ganun. They suffocate gradually. And so does worldliness. That means, yung pong salita po ay maaaring nasa buhay po ng isang believer, na isang mananampalataya, and still produce no mature fruit. Kaya nga nakikita nyo po yung iba, kahit matagal na, makikita pa rin ang immaturity sa kanila. Yan po ang trahedya of the thorny soil or the crowded heart.
Ang issue po rito, hindi naman po sa dahil wala po yung salita po ng Diyos. Kundi ang problema ay hindi lang po talaga umabot sa full maturity yung salita. Why? Kasi po ay hinahayaan pa rin po natin na may ibang mga bagay o rival powers ang may control sa puso po natin. Paano po? First, anxiety drains. Maaari pong i-consume yung po mga inner life po natin dito na mga cares of this world so deeply habang unti-unti po na na-e-exhaust ang ating spiritual energy. Kaya ang isang tao may still hear, may still attend and profess. Ngunit yung pong kaluluwa po niya is so burdened by fear, by pressure, and worry. To the point na yung pong salita po is suffocated. At ito pong mga cares po na ito often take the form of family burdens, kasama po yan. Kung saan yung po mga legitimate responsibilities po ay nagiging masyado na po mabigat na konting-konti na lang po ang natitirang lugar para sa Diyos po sa kaluluwa. Habang ang iba naman po are choked by financial stress. Yung po mga constant concern pagdating po sa mga bills. Kay Judith na tinatawag, Judith ng bayad sa kuryente, Judith sa pambayad sa utang, Judith sa credit card, sa mga loan ng sasakyan or sa loan ng bahay or yung mga future uncertainty. Kaya po in many cases ay napapagod po yung puso sa pamamagitan po ng mga constant mental pressure. Where ito pong anxiety, overthinking, pati yung fear at yung pong inward strain consume emotional and spiritual strength. And still, others are suffocated naman po by earthly preoccupation. Ano po ibig sabihin? Kung saan yung po mga pang-araw-araw naman po na buhay na punong-puno po ng mga practical concerns. Na salita po ng Diyos is crowded to the edges. Yung ang dami mong iniisip, lalo na po sa panahon po natin ngayon, alam natin na mahirap po ang buhay, kaya halos ang buong mundo is worrying what will happen to their future, kaya nagiging crowded na po ang puso. Mga kapatid, napaka-subtle po nung peligro. Why? Kasi po, yung po mga ganitong klase ng concerns are not always sinful in themselves. Hindi po eh. Yung family care, yung trabaho, yung responsibility can be lawful and necessary. So wala pong masama dyan. Kaya lang, hindi po natin namamalayan na itong mga lawful concerns na ito ay maaaring maging spiritual thorns if they crowd out the word. Kaya po ang sabi po sa Luke 21 verse 34, "But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with cares of this life." So thus, ang worry po becomes spiritually deadly not because responsibility is wrong, but because anxiety begins to dominate the heart. Ibig sabihin, ang pag-aalala po ay nagiging nakamamatay sa ating spiritual na buhay. Hindi dahil sa masama mag-isip po ng mga responsibilidad, wala pong masama dyan, dapat lang na iniisip po yan. Kundi dahil unti-unti nang kinokontrol ng takot at balisa po ang ating mga puso. So instead po na bitbitin po ang mga kabigatan sa Diyos, binibit-bit po itong mag-isa ng kaluluwa until the word is suffocated. Pero alam niyo po, ang sabi po sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, ang sabi po rito, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Ibig sabihin, the warning is very clear. What is lawful can still become choking if it is allowed to crowd out trust, to crowd out prayer, and to crowd out the inward receptivity to God's word.
ang mga bagay na makatwiran po ay pwede pa rin pong sumakal po sa ating paghinayaan po nating masapawan po nito ang ating pagtitiwala, yung pananalangin po natin, yung pagiging bukas po ng puso po natin sa salita po ng Diyos. Second, ang wealth po deceives. Sa paanong paraan? Truth be told, riches promises security. It promises control and satisfaction. Kaya lang, they lie. Bakit ko po sinabi ito? Kasi po, ang sabi po sa Matthew 13 verse 22, meron pong nakaakibat na deceitfulness of riches. Ibig sabihin, a person may continue near the word while trusting more in possessions than in God. In fact, it can quietly replace dependence upon God. How so? Una, they promise security without God. Nagbibigay po ang wealth ng ilusyon na ligtas po ang isang tao dahil meron siyang savings perhaps, meron siyang property perhaps, or perhaps nandun ang influence niya, or resources. Pero ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, nor to trust in uncertain riches but in the living God. Kanino daw? In the living God magtitiwala. Kaya maaari po itong lumikha ng damdamin of being stable, yet hindi po nito kayang isecure ang kaluluwa, i-preserve ang buhay, or reconcile man to God. Kaya malinaw po na sinasabi po dito that earthly riches are uncertain. Thus, wealth deceives by inviting the heart to rest in something fragile instead of in the Lord. Ibig sabihin, nanlilin lang po ang yaman sa pagpapaniwala sa puso po ng isang tao na sumandal po sa mga bagay na pansamantala instead na umasa po sa Diyos. At hindi lang po yan. Pangalawa, riches promise joy without holiness. Paano po? They suggest na ang pleasure, comfort, ang satisfaction can be gained without repentance, purity, or obedience. Pero hindi po alam na marami na ang kagalakan po na nakahiwalay po mula po sa Diyos is temporary and shallow, mababaw. Kaya po kung babasahin po natin ang Book of Ecclesiastes, this repeatedly exposes the emptiness of life centered in earthly gain. So paulit-ulit po nitong inilalantad ang kawalan po ng kabuluhan ng isa pong buhay na nakatuon po sa makamundong yaman. And in addition to this, mga kapatid, pangatlo, ang riches po promise identity without Jesus Christ. Maaari pong simulan po ng tao i-define po ang kanya pong sarili by what he owns, by what he earns, by what he builds or displays. So, wealth then becomes not merely a possession, but a substitute identity. Or ang kayamanan po ay hindi na lang po basta pag-aari, kundi ito po ay nagiging pagkakakilanlan na. Yet, ang sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 3:8, yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish. Again, ang sabi niya, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ibig sabihin, all earthly gain is lost compared with Jesus Christ. Ang lahat daw po ng pakinabang sa mundo ay pawang kalugi-lugi lamang kung ikukumpara po kay Jesus Christ. More so, pang-apat, ang riches po promise success without surrender. Bakit ko po sinabi? Because they encourage the idea na maaari maging fulfilled ang isang tao, maging established and successful ang isang tao while remaining self-governed. Kaya lang po, it does not work that way sa kaharian po ng Diyos. Why? Kasi po, ang sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself. In other words, riches deceive because they offer false salvation, safety without trust,
joy without purity, identity without union to Jesus Christ, and achievement without submission to God. Kaya po, madali po nitong chino-choke ang salita, sinasakal ang salita. Now, meanwhile, let's proceed with the third one, pleasure softens. Sa pamamagitan po nito, Jesus Christ means na yung pong paghahabol sa comfort, paghahabol perhaps sa entertainment, and earthly enjoyment can weaken spiritual seriousness, as found in Luke chapter 8, verse 14. So truth be told, a heart governed by pleasure rarely remains sharp toward holiness. Rare po yan, toward endurance and costly obedience. Or ang puso pong pinaghaharian po ng kalayawan ay bihirang-bihira po yan na manatiling matalas po pagdating po sa kabanalan, pagdating sa pagtitiis, at pagdating din po sa pagsunod po ng may sakripisyo. Now fourth, other loves divide. How? Ang sabi po sa Mark chapter 4 verse 19, and the desires for other things. This means, kahit anong rival affection, mapa-ambisyon man yan, mapa-success man yan, mapa-approval man yan, mapa-comfort, mapa-lust, or worldly attachment man yan, ay magiging kakumpitensya po ng salita po ng Diyos. Pero ang sabi po sa James chapter 1 verse 8, he is a double-minded man, unstable in all his ways. So ibig sabihin, pinapakita po nito kung paano po ang divided affection or double-mindedness weakens spiritual life. Therefore, napakatindi po ng babala po ng Lord sa ating lahat. Ano po ito? The word may be present in a life, yes. Maaaring nandun ang salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. Yet, if anxiety drains, wealth deceives, pleasure softens, and other loves divide, the result will be not mature fruit but spiritual barrenness. So maaaring nandun ang salita ng Diyos sa buhay, ngunit kung ang pag-aalala po ay nakakaubos, ang yaman ay nakakapandaya, ang kalayawan ay nagpapahina, at ang ibang mga pag-ibig ay nanghahati, ang bunga po ay hindi po magiging hinog, kundi ito po'y magiging espiritual na tigang. Apparently, sa panahon po natin, meron po mga modern thorny soil or crowded heart example na tinatawag. Sino-sino po ito? Alamin po natin. One example is a believer too busy to pray. So itong tao na ito may sincerely love God, attend the church, and value the Bible. Yet yung po mga pressures at yung mga demands po ng buhay ay nag-iiwan na lang po ng maliit po na lugar. Para saan? For communion with God. In fact, ang business po mismo ay nagiging tinik din po yan. Why so? Kasi po, a life that is too full to pray is a life in danger of spiritual suffocation. Or ang buhay na sobrang abala po para magdasal, wala ka ng oras magdasal, wala ka ng panahon magdasal, ayan po'y isang buhay na nanganganib na mahapo sa spiritual. Now, another example, ay yung pong churchgoer absorbed in work, business, and gain. Wala pong masama sa labor at sa provision. Lawful po yan. Okay po yan, wala pong masama dyan. Pero, pag naging identity, naging seguridad po yan, at higit sa lahat, ay naging consuming priority, ang trabaho, hindi po natin namamalayan na nagiging matinik na po ang puso. Kaya po, yung ganito pong klase ng tao may still hear sermons, preachings, pero sa panloob po nila, the field belongs more to ambition than to the word. Now, meanwhile, the third modern form or example is a saint who hears but is consumed by social media, pleasure, entertainment, and earthly goals. Hindi po issue yung pong ownership of these things.
Ang issue po dito ay yung pong pagdodominate ng mga bagay na ito. Now, why is this? Kasi po, binibigay po ang attention, ang affection, at ang oras o panahon po sa ganito to what does not produce fruit. Now, finally, punta po tayo sa panghuling example. Yung pong crowded heart may appear as a person who loves God verbally, but gives the best attention to everything else. Yung pong lips honor God, pero yung pinakamalakas na energy po ng puso, belong elsewhere. At yun po ang mabigat. Kung ano pa yung pinakamalakas na energy, yung pa yung nagbibilong sa iba. So ito po yung mga modern thorns because they do not always uproot faith openly. Pero marahan po na sila po ay chinochoke po nito. In other words, the crowded heart warning ay tinutulak po ang mga tagapakinig into serious self-examination. Kaya maaari po natin tanungin ang ating mga sarili, ano ba kaya yung nagchochoke po sa salita ng Diyos sa akin? So the issue is not whether the word has entered at all, kundi whether something else is growing alongside it. Strongly enough para is-suffocate po ito. So tandaan po natin mga kapatid, hindi po identical yung mga tinik sa bawat tao. Para sa isa, maaaring yung mga worries, sa iba naman, yung riches, pwede, at sa iba yung pleasure, at sa iba yung pong ambisyon or yung pong endless distraction. But the question remains the same. Ano kaya ang mga bagay na tumutubo, na nakikipag-agawan po at nagpapahina sa salita ng Diyos sa puso ko? At ang isa po pong tanong sa atin, what occupies my mind more than God? Kailan po makakasagot niyan? Maaaring kasing i-claim ng isang tao na yung pong pagmamahal po sa Diyos habang inwardly ay binibigay naman po pala yung pong best attention, energy, and focus sa ibang mga bagay. At ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on things on earth. Brothers and sisters, pag ang isip po is habitually filled with worldly preoccupation, yung pong puso ay hindi po natin namamalayan ay nagiging isang field crowded with thorns. Kaya nagkakaroon po ng divided attention po ang puso. Hindi po ito minarkahan ng open apostasy, but by divided love. At ang isa pong divided heart cannot sustain mature fruitfulness. In other words, some men do not lose the word by persecution. Kung hindi nawawala po nila ito sa pamamagitan ng pagiging abala. What open hostility never destroyed, inward crowding may quietly suffocate. Ang hindi po kaya sirain ng lantad na kaaway ay pwede pong dahan-dahan, unti-unti, na mabulunan po ng sobrang siksikan sa loob. At dito po nagtatapos ang part 4 po ng Parable of the Sower, hoping na maipamuhay po natin, maalala po natin na lahat ng ating napakinggan at marami po tayong natutunan. So alam niyo po kasi kung minsan sa sobrang pagiging abala po natin sa hirap ng buhay, hindi po natin namamalayan na nagiging crowded na po yung mga puso po natin para sa salita po ng Diyos. Nawawalan na po ng lugar yung salita niya para mag-ugat po sa ating po mga puso. Pero salamat po sa Panginoon dahil muli po tayong pinaalalahanan ng Diyos. Kaya sa pagkakataon pong ito, muli po tayo magpasalamat po sa Kanya as we bow our heads in prayer. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, we glorify your name, we praise your name. Maraming salamat po ngayong gabi na muli mo kaming binigyan ng babala. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinayaang mabulag sa mga patibong ng mundong ito. Lord, patawarin mo po kami kung minsan ang aming po mga puso ay parang thorny soil. Mukha kaming okay at buhay, pero nasasakal na pala po ang salita mo. Dahil po siguro sa mga worries, perhaps sa yaman, even sa pleasures po ng mundo. Panginoon, linisin mo, Lord, ang mga puso po namin. Alisin mo lahat ang mga tinik na sumasakal po sa iyo pong mga salita. Nang sa gayon mag-ugat po ito na malalim. Umabot po sa full maturity at magbunga po sa amin po mga buhay.
Muli, maraming salamat po. We give you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe. We are very blessed tonight with this enlightening message. Habang sa atin naman po mga first-time viewers, I know na yung po mga tanong po aforementioned strike you. Let me ask you again. Ano po mga bagay ang tumutubo po na nakikipagagawan po at nagpapahina po sa salita po ng Diyos sa iyong puso? What occupies your mind more than God? Ngayong gabi po is another chance to plant a seed. That is the Word of God sa iyong puso. At yan po'y magsisimula when you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Now, please listen to me. Pag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala sa death, burial, and resurrection, ay wala na tayong gagawin, hihinto or tutulok na po tayo doon. Alam nyo, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ay hindi lang po basta sinasampalatayanan at pinaniniwalaan, kundi ito po ay sinusunod. Kaya lang po, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, marami kang nagawang mali, patong-patong, mabibigat na kasalanan, but for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po tinitignan ng Panginoon, hindi po yung dami ng kasalanan, hindi yung bigat ng kasalanan, kundi yung ating mong taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatay naman po natin ating pong mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po'y inilibing, tayo naman po'y babautismuan or ililibing po tayo ang ating pong mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. In other words, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit, ang ating Panginoon na buhay na magmuli. So tayo naman po, papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo'y mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, gayun din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers po na nandito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit natin magbago 1, 2 buwan, perhaps mga bad habits, vices, bad attitudes.
pabago tayo sandali, bumabalik tayo na naman sa dati, babago ka na naman sa sandali yung panahon, tapos balik na naman sa dati. Pabalik-balik, ayaw magbago ng lubusan. Bakit po? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po na gusto tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. Please repeat after me with this prayer. Na habang binabanggit po ninyo ang panalangin na ito, ay nandun yung ating pong taos puso, ang pagsisisi po sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. So please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito ay tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. Salamat po sa inyo pong pakikiisa ngayong gabi. See you next Thursday para po sa fourth soil, still under the parable of the sower. So God bless every one of you and to God be all the glory. Panginoon, ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin.